ko sa ating presidente. Openly, sinabi nila sa akin na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGK. So ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So nung time na yon, na-curious ako kasi inaamin ko hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talagang after noon talaga, pinabaat ako ni Father Alejo na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada salita, pera. Tapos minsan nilalagay pa sa, sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. So, nung September, tapos October, hanggang November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Nung November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-record ko sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at sa kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na ito tatawag ako sa ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Kaya para matakot kami na bumaliktad daw. So at that time, doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, nasyak ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung yung si City Councilor at saka si PRR Day. And then ang worst is nakita ko na mayroong drugs na ini-involve nila si Presidente Duterte. So nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa IGK. So dapat yung drugs naman. First draft, sabi niya, ito nga, papasok ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator De Lima. Tapos pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang nag-third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng yung back and forth na yung pamasahe, papuntang Manila, at saka yung ticket ko na nung December, yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, nakita ko si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-uusap, never sila nagsalita na mga kundi sasabihin nila, hanapan natin ng paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Atty. Sabio nga, yung yung testimonyo, muhagsak mo, Bisaya pa, muhagsak lagi na si Presidente Duterte, anak.